Ito po yung ating unang pag-uusapan. Ito na nga, mga kababayan. Ano ba ito? Ito na, Sara Duterte. Oh. Ano yan kay Sara Duterte, Ken? Naku po, ito na mga kababayan. Grabe na po ito. Alam nyo, yung mga naturang yung naturang issue noon ay nabubuksan ulit ngayon. At ito nga mga kababayan, patungkol dito kay Sara Duterte, no? Tinanggal po ang kanyang head security, no? Yung security chief ni Sara sa OBP ay tinanggal po. Ito po OBP exec, no? I left secret fund to security head as per BP Sara's order. So ito po mga kababayan. Ulitin ko po, tinanggal po si Lacheca na isang EFE Colonel Raymond Lacheca inalis bilang chief ng security ni BP Sara dahil po sa reklamo na di umano'y sangkot, no, sa confidential fund na mahigit 100 million sa pamamagitan ng approve ni Sara. Nako po, eto na mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo ito ha mga kababayan. Wait lang. Make sure nothing to... Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na nire-assign muli sa Philippine Army ang dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Lacheca. Ayon sa AFP, inalis si Lacheca sa VP-SPG dahil sa kinakaharap niyang reklamo sa Ombudsman kaugnay sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President. Hihintayin daw ng AFP ang kalalabasan ng reklamo para magsilbing gabay sa sarili nilang investigasyon kay Lacheca. Sa pagdinig ng Kamara noong November 2024, sinabi ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na inutusan siya ni Vice President Sara Duterte na ibigay ang 125 million pesos na confidential funds kay Lacheca noong 2022. Walang pahayag si Lacheca tungkol dito. Dati nang iginiit ng bise na walang mali sa paggamit sa confidential funds. Diba? Kita ninyo mga kababayan? Oo, a weekend impact. Halimaw, pinakawalan ni PBBM. Kaya nga, diba? Halimaw talaga si Buying. So ito mga kababayan, kung hindi pa si Buying ang naupo ngayon bilang ombudsman, hindi po ito mangyayari. Hindi po ito malalaman. Sa totoo lang, with all due respect, sa dating ombudsman, tulog sa pansitan. Yan po ang totoo. Tulog sa pansitan ang dating ombudsman. Grabe, no? Take note, mga kababayan, grabe ang katiwalian. Kung hindi dahil kay Buying, hindi ito mangyayari. Biruin ninyo, mga kababayan, ito po ay nangyari na kung saan inamin po, no, ni Gina Acosta na siya mismo ang nag-abot ng 125 million kay Colonel Lacheca ng Head of Security or Security Chief ni Sara sa Office of the Vice President, no, na ibigay ang 125 million na aprobado ni Sara. Di ba? Grabe talaga, sa totoo lang mga kababayan. Kaya si PBBM, ito isa lang ang aking masabi. Si PBBM hindi siya yung taong mabuka. Siya yung taong tahimik lang pero nasa ilalim ang kulo. Totoo yan. Di ba? Siya yung taong tahimik lang pero nasa ilalim ang kulo. Ang bilis. Kung gaano kabilis ang pangungurakot, panlilinlang, pagnanakaw at pagluloko, no, nitong mga nakaraang administrasyon ni Digong, ganun din kabilis ang resulta ng investigasyon ni Buying ngayon. Kita ninyo mga kababayan? Diyos mio marimar. Babasahin ko lang mga kababayan, yung patungkol kay Lacheca. Eto mga kababayan. Wait lang. Lacheca. OBP. Diyos ko po, mga kababayan, no? Babasahin natin dito. No explanation giving over reassign of Sara Duterte's. Ito. BPSPG officer allegedly linked
to CONFI funds remove. Ito ha, mga kababayan, babasahin ko lang. GME News po yan galing. Ayan, Vice President SPG officer allegedly linked to CONFI funds removed from post. Ayan. Colonel Raymond Dante Lacheca has been reassigned from his post or position as Commander of the Armed Forces of the Philippines Security and Protection Group or ESPJ, formerly the Vice Presidential Security and Protection Group, over his alleged involvement in the supposed misuse of confidential fund. Naku po. In a statement Tuesday, the Armed Forces of the Philippines or EFP confirmed that Lacheca has been reassigned back to the Philippine Army effective October 4. The reassignment was made in view of an existing case filed before the Office of the Ombudsman involving Colonel Lacheca and ex-Deputy Commander Colonel Dennis Nolasco. The EFP said Lacheca was replaced by Lieutenant Colonel Joseph Israel Lioceda. Naku, ito na mga kababayan. EFP probing 2 officers who allegedly received CONFI fund from Office of the Vice President DepEd BP Sara, skip house budget, defense after conditions unmet. Ayan, ito na nga, naka-ano na dito mga kababayan. The EFP ensure a smooth transition of leadership to maintain the efficiency and professionalism as the ESPG in the performance in its mandate mission. Diyos mio marimar. In the House hearing on November 2024, officers from the Office of the Vice President OBP and the Department of Education DepEd Undersecretary Vice President Sara Duterte said that millions of confidential funds were transferred to Nolasco and Lacheca. According to the OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta, Duterte gave the go signal for her to turn over 125 million in confidential fund. Grabe to ha, mga kababayan. Go signal. So ibig sabihin mga kababayan, ito po ay may basbas ni Sara. Hindi po ito ibibigay ni Gina Acosta, mga kababayan, kung walang go signal ni Sara. Meanwhile, DepEd Special Disbursement Officer Edward Paharda said the department in 2023 is used 112.5 million worth of confidential fund and withdrew 37.5 million from a bank, released them when in weekly transit to Nolasco. Diba? 37 million from a bank and released them in weekly transaction to Nolasco. Duterte has maintained she did not misuse OBP fund and that the congressional inquiry is just a test case for her impeachment. Kita ninyo mga kababayan? Ha? Tatanggi pa si Sara. Sinabi pa niya dito, wala daw siyang ginamit na mali sa kanyang Office of the Vice President Fund. Ang sabi dito ay test case lang daw ito, patikim na kaso para sa kanyang impeachment. O sa madaling salita, paninira lang sa kanya. Grabe ha, mga kababayan, grabe. Kung itong sinabi ni Sara na to, kung itong sinabi ni Sara na to, na ito'y panira lamang sa kanya para sa kanyang impeachment or sample na kaso kasi siya i-impeach, paano kung mapatunayan ito sa ombudsman? Pag-imbestiga nito at napapatunayan na si Lacheca at si Nolasco ay guilty, no? At mapatunayan na sila talaga ay tumanggap at hindi nila nagamit sa tamang paggamit itong confidential fund na to na 125 million, no? Na tinadtad ang 37.5 million weekly na ipinadala kay Nolasco. Mga kababayan, paano kung mapatunayan ito? Sa bagay, wala namang magnanakaw na nagsasabi ng totoo. 'Di ba? Kung ito, mga kababayan, ay mapatunayan, kahihiyan. Kaya nga sa totoo lang, ang Armed Forces of the Philippines hindi sinusuportahan si Sara. Bakit? Kahihiyan po ang dinala niya.
Tignan ninyo. Una, ginamit niya ang isang programa ng Armed Forces of the Philippines. Yung, ano ba yun? Youth Leadership Summit. Ginamit niya at ginawaan nila ng resibo galing sa confidential funds ng DepEd na 15 million na di umano nagbigay daw sila doon pero ending wala namang binigay at ginamit lang nila. Kita nyo yun mga kababayan? Isa doon galit na ang Armed Forces of the Philippines noon. Pangalawa, ito pa. Yung Armed Forces of the Philippines na walang issue, walang korupsyon, walang katiwalian. Dinawit na naman niya dito sila Cheka at si Nolasco sa 125 million. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ang Armed Forces of the Philippines ni-reject ang panawagan ng grupo ng mga DDS na magkudita. At patalsikin si Marcos, ipalit si Sara. Kita ninyo? Kasi kung papayag ang Armed Forces of the Philippines dito, mga kababayan, kawawa po sila. Di ba? Kawawa sila. Kaya isa sa rason mga kababayan na sinunggal nga. Di ba? Kita ninyo mga kababayan. Sir Gina Acosta na inutusan siya ni Vice President Sara Duterte na ibigay ang 125 million pesos na confidential funds kay La Chica noong 2022. Ang tanong mga kababayan, bakit magbigay ng 125 million confidential fund? Para saan gamitin? Para anong gamitan? Yun kasi ang tanong mga kababayan eh. Alam nyo, ang bilis, ang bilis sabihin ang confidential fund. 'Di ba? Pero ang tanong, para saan ba yung confidential fund na yan? Ito, may nag-comment. Sabi ni Victor Ambos, bakit kaya pag mga DDS ang papangit ng apelyido, no? Youth ang usapan kung saan yung gold ng Pinas. Youth, banggutin mo youth. Ito ha, tanong ko. Sir, Victor Ambos. Ganito ha. Ang pangit ng apelyido mo, putang ina ka. Alam ko na bubo ka. Ganito yan. Sir, tinanong mo sa akin kung nasaan ang ginto. Ginto ng Pinas. Kasi sir, sa pagkakaalam ko sir, wala pong ginto ang Pilipinas. Meron pong ginto ang Bangko Sentral. Reserve po yan. Pero sir, pag sinabing Pilipinas, wala pong ginto ang Pilipinas. Meron sa Bangko Sentral. Ngayon ang tanong sir, hinahanap mo sa akin kung nasaan ang ginto. Bakit sir? Magkano ba ang sayo dun sa ginto na yon? Tanong ko lang. Sir, magkano po ba yung sayo doon sa ginto? Kung makita ba natin yung ginto na hinahanap mo, sir, may share ka ba doon? Kasi sir, kung wala kang share doon, ikaw na lang maghanap, papagurin mo pa ako. Ang ina ka. Sir, with all due respect sa'yo, sir, ang ebidensya, sir, nandito nagsalita. Ang ebidensya, sir, nandito kung paano ni Sara waldasin ang pera at sabihin confidential fund. Sir, andito, sir, binalita po, sir, klarong-klaro, sir. Isa na namang sundalo ang napapahamak, sir. Dahil sa kakurakot at kakawatan ni Sara, sir. Tapos, sir, hahanapin mo yung ginto. Anong ginto po ba yan, sir? Yung Talyano? Wala ka pong share doon. Wala kang karapatan maghanap. Ito, sir, issue to, sir, confidential fund, sir. Ito, sir, may share tayo dito, sir. Yung salitang confidential fund ni Sara, sir, pera to, sir. Kahit bubo ka, sir, nagbabayad ka rin ng tax. May pera ka dito, sir. Hinahanap ko lang, sir. Tutulungan kita, sir. Hanapin natin, sir, kung saan niya dinala ito, sir. Yung ginto na hinahanap mo, putang ina ka, wala kang share doon. Pero, sir, itong confidential fund, sir, na hindi natin alam kung saan ginamit at saan ginastos ni Sara, may share tayo dito, sir. Di ba? Hindi mo to hahanapin. Pero yung ginto na wala ka namang kinalaman doon, hahanapin mo?
Tang ina mo ka. 'Di ba? Ito, sir. Nandito, sir, yung confidential, sir, na kahit bobo ka, pisting yawa ka, may share ka dito, may ambag ka dito sa confidential fund na 125 million na to. Hindi mo hinahanap, wala kang pinagkaiba doon sa nag-post ng headshot sa utak ni BBM. Wala kang pinagkaiba doon. Nagpo-post ng headshot at sinabing kritiko siya. Ayun, nakulong. Pero unfair lang sa totoo lang. Nakulong siya na ordinaryong tao, pero si Sara hindi. Deserve niya yun. DDS din naman kasi siya. Kita ninyo, naniniwala talaga kayo na may ginto. Ginto. Nagtanong ako, ano ba yung ginto? Ano ba yung ginto na hinahanap ng mga DDS? Kasi kung tatanungin ko, naghahanap kayo ng ginto, may share ba kayo sa ginto na yon? Itong confidential fund ni Sara, may share ka dito, tangina mo ka. Kahit sinong DDS. Kahit sinong DDS, may share ka dito kasi bobo ka nga. Hindi mo alam. Ito yung hanapin ninyo kung paano niya ginamit, saan niya dinala. Kasi maskin kayo na supporter ni Sara, hindi nyo alam kung saan niya ginamit yung daan-daan kalahating bilyon na confidential fund niya sa opisina niya. Kita ninyo si Sara, lipa dito, lipa doon. Yung confidential fund niya kalahating bilyon, hindi nyo alam saan niya ginagamit. Malay ba natin kung ginamit niya yan dyan sa pamasahe niya, sabihin niyang pera niya yan. Diba? Mga DDS, tanong ko sa inyo, yung ginto na hindi naman ninyo alam kung totoo ba o hindi na yaw-yaw ng mga DDS, hinahanap ninyo. Yung 500 million or 600 million confidential fund ni Sara, hindi nyo hinahanap kung saan niya dinala ng ina nyo. Kita ninyo? Isa, dalawa na namang sundalo ang napapahamak dahil sa korupsyon niya. Anong matatawag ko dito? Di ba korupsyon? Anong masasabi mo sa confidential? Tanungin ko kayo mga kababayan. Press 1 kung ang confidential ay magandang pakinggan at legal. Press 2 kung corruption ba ang tawag dito. Anong tawag ninyo sa confidential fund? Press 1 kung hindi corruption. Press 2 kung corruption. Press 1 kung hindi corruption. Press 2 kung corruption. Kasi sa totoo lang, kahit sino mapapag-isip, ano nga bang tawag sa confidential fund? Kasi kung hindi siya corruption, edi sana alam natin kung saan siya ginamit. Diba, mga DDS? Kung hindi ito corruption, saan ginamit? Hindi naman masabi-sabi kung saan ginamit. Edi ang tawag doon, corruption. Di ba may kasabihan tayo? Kapag may kayamanan ka, tapos nasa gobyerno ka, at lagpas ito sa kinikita mo, or sinasahod mo, ang tawag doon, hidden wealth. Unexplained wealth. Sa madaling salita, corrupt, ninanakaw yun. Di ba? So ngayon, sa madaling salita, kung merong pera, tinawag na confidential fund, tapos hindi masabi kung saan ginamit, saan dinala. Anong tawag dun? Ninakaw. Diba? Ganun ang simple na term. Kasi diba, kapag ikaw ay public official, ang sahod mo ay kunti lang, pero ang pera mo ay lagpas-lagpas sa sinahod mo, ang tawag doon, unexplained wealth. Ang tawag doon, ninanakaw. So ngayon, ang confidential fund, kapag hindi mo sabihin kung saan mo ginamit, saan mo dinala, ang tawag doon, ninakaw mo. Bakit? Try nyo kayang kumuha ng pera sa gobyerno, tapos hindi mo i-transparent. Anong sasabihin nun? Saan kayo nakakita ng pera sa gobyerno tapos walang liquidation? Tapos gagawa ka ng peking resibo?
Tapos sasabihin mo, ito na yung confidential fund. Sige nga. Meron kang confidential fund kalahating bilyon. No? Sabihin natin, 500 million. Sa loob ng isang taon. Ngayon, syempre, pera ng gobyerno yan, kailangan, meron kang resibong ipakita. Nagpakita ng resibo. Benefits. Binigay sa tao kasi para sa security. Ngayon, ang tanong, sino yung tao? Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, sino pa? Ricardo Uwishi, Nagaraya, Makimingo, Dudoy Bungal, Dudoy Bangul, ano pa? Fiona, tapos tanungin mo yung mga tao na yan. Tanungin mo yung mga tao na yan kung may mga birth certificate ba yan at totoong tao. Hindi sila tao. Lahat sila ay imbentong salita. Ngayon, bakit ka gumawa ng peking pangalan, peking beneficiaryo, at peking resibo kung hindi ka gumawa ng mali? Bakit mo dudukturin ang resibo? Bakit mo dudukturin ang mga beneficiaries kung wala kang tinatago? May Marian Rivera pa nga eh. Sige nga ngayon mga kababayan, may timpura pa. Ito sa madaling salita, lalong-lalo na sa mga DDS na nanonood sa akin. Ganito yan ganito. Magtatrabaho ka sa isang kumpanya. Isa kang treasurer. Ikaw si treasurer at ang kumpanya ninyo merong 1 billion. Yung kalahating billion or 500 million, gagawaan mo yon ng 500 resibo. 500 resibo. Tapos 500 pangalan. Ngayon, ibubulsa mo yung pera, i-present mo sa company, ito po, yung 500 ka resibo, 500 ka tao po ang gumastos niyan. So ngayon, tatanungin ngayon ng company, may resibo ka, may taong gumastos, anong pinagagastusan? Wala kang maipakita. Kasi ang sabi mo, may resibo ka na. May taong tumanggap. Tapos, wala kang nabili. Wala kang nagastos. Anong sasabihin sa'yo ng mga kapwa mo shareholders? Ngingitian ka? Tatawa sila? Yes! Yung company natin, nalugi. Nalugi. Nawala ang 500 million. Ginastos ni treasurer. Ito ang resibo, Ito po yung tao tumanggap mga pangalan. Gaganon sa'yo, yung mga shareholders? Gaganon sa'yo? Yung kumpanya? Tatawa sila? Sige nga. Sa madaling salita, mga DDS, pag hindi pa rin kayo nakaintindi, halimbawa ako si Ken, lahat ng nanood sa akin, 2,300, nagbigay sa akin tag piso-piso. So may 2,300 ako. Ibibili ko ngayon ng pagkain, kinain ko lahat yung 2,300 na inyong binigay. Tapos sasabihin ko, wala na kayong karapatan magtanong. Ito resibo pagkain. Ito 2,300. Wala na kayong karapatan magtanong kasi bakit? Binigay nyo na yan sa akin. Matutuwa kayo? Diba? Matutuwa kayo? Yan ang totoo. Diba? Sa totoo lang, hindi ka matutuwa. Bakit? Binigay mo yan kasi gusto mong makatulong tayo. Halimbawa, nagbigay kayo sa akin, Ken, tulungan mo yung mga nalindulan sa Cebu. Yung 2,400 na nood sa akin, nagbibigay tag 1,000. Di may 240,000 tayo. Itulong mo yan doon, ibili mo ng mga relief goods doon sa mga nalindulan. Tapos, ang gagawin ko, nag-liquidate kunwari, gumawa ng resibo, galing rekto. Tapos, ipakita ko sa inyo, ito na po yung gastos, ito po, 200 po, 40,000 resibo. Ngayon, syempre hahanapin mo ngayon. Ken, may resibo ka. Anong binili mo? Wag na kayong magtanong, may resibo na matutuwa ka kung sasabihin kong ganon? Sa confidential fund ni Sarah, may resibo. Ang tanong, anong pinanggamitan ng resibo? May naipakita? Wala.
Peke yung resibo. Peke yung tao. Diba? Simple lang na tanong. Nagbigay ka ng pondo sa kanya. Pera ng taong bayan yan. May resibo siya pero walang binili. Ngayon tatanungin ng kapwa niya politician, nagastos ka ng ganyan kalaki pero wala kang nabili. So anong sasabihin ngayon ng gobyerno sa'yo? Matutuwa ang gobyerno? Sasabihin ng gobyerno, perfect, ang galing mo. Gumastos ka ng kalahating bilyon, 500 million, tapos wala kang nabili pero may resibo ka. Diba? Tanong ko lang. Matutuwa ka kung ikaw Pilipino na taxpayer? Ha? Paano ka matutuwa ngayon? Binigyan ka ng pondo sa pera ng taong bayan, 500 million, tapos gumawa ka ng resibo na wala ka namang nabili, tapos i-represent mo ngayon yan sa COA, ito po yung resibo. Si COA naman, check, okay. Kasi may resibo eh. Ang tanong ngayon, bakit ka nagkaroon ng resibo na wala ka namang binili? Wala ka namang pinagastusan. Bakit may resibo ka? Kita nyo yan? Tapos para hindi sumabit, gumawa ng pangalan. Yung ginawang pangalan, peke pa rin. Matutuwa ka? Diba? Mga DDS. Tapos sasabihin ninyo, hindi pwede malaman kasi confidential. Tanga! Sa gobyerno, walang confidential. Dapat transparent ka dyan kay pera ng taong bayan yan. Ang pera sa gobyerno dapat transparency. Saan ka nakakita? Kalahating bilyon, 500 million. Nakagawa ka ng resibo na wala kang nabili. Tapos matutuwa ka. Tapos mandamay ka pa ng tao. Tingnan mo, 2 sundalo na naman ang napapahiya. Ahensya na naman ang Armed Forces ang napapahiya. Hindi lang kasi isang beses ginawa nila yan. Yung Youth Summit, na seminar sa Armed Forces, 15 million nilagay nila sa resibo na ang sabi ng EFP, wala po kaming natanggap na ganyan, ba't may ganyan? Kita nyo? Magaling silang gumawa ng resibo na sila daw gumastos, pero wala namang natanggap yung na-resibuhan. Ganyan sila, kamanlilin lang. Di ba? Hindi kayo nahilo? Kaya mga kababayan, ngayon ninyo sabihin na matino at maayos si Sara. Paano naging matino yan? Binibigyan ka ng budget kalahating bilyon, 500 million, tapos gagawa ka ng resibo na nagastos mo, tapos nung hinanap kung saan yung ginastos mo, wala kang may pakitang nabili, resibo lang. Kaya ngayon DDS, tanong ko lang, okay lang ba kayo sa ganyan? Ambot ninyo Ito, speaking of resibo, mga kababayan, naku po, ano ito? Noong nakaraan, si Risa Hontiveros may insertion. Diyos ko, Ryan Abinida, inaamin mo na matanda ka na. At ano sabi niya? Bata ka pa pare, maligo ka muna. Putang ina mo Ryan. Yun nga ang masaklap Ryan Abinida, ang tanda mo na, bubo ka pa rin Diba? Inamin ko, bata pa ako, matanda ka na. Pero yun nga ang masaklap Matanda ka na, pero bubo ka pa rin. Kita mo yan? Bata pa ako, maligo muna ako. Ikaw ka, tanda ka na, bubo ka pa rin Diba? Masakit, no? Hindi nyo ko kaya dito barahin, mga DDS. Bata pa daw ako, kailangan ko muna maligo. Aba, so inamin mo, matanda ka na, yun ang masakit. Ang tanda mo na, bobo ka pa rin. Ang ina mo ka. Ryan Abinida, ito lang i-challenge ko sa'yo. Kung mali ang sinabi ko, magkaso ka. Di ba?
Make sure na marami yan. Haharapin ko yan kahit saan.